Magandang araw muli mga kamista at nandito na naman po muli tayo. Magkikwentuhan ng konti at magre-react, magbibigay ng comment sa isa na naman pong binitawang salita nitong ating butihing Senador Robin Padilla. Alam niyo po mga kamista, bago natin simula, kung kayo po ay bago dito sa aking channel, pakipindot naman po yung subscriber button at pakipindot na rin po yung notification bell para kung may bago po tayong video ay ma-notify po kayo. Paki-like and share na rin po mga kamista. At kung meron po kayong gustong sabihin, meron po tayong comment section. Pakilagay na lamang po dyan kung ano po yung mga opinion po ninyo at kung ano man po yung mga kakulangan natin, lagay po ninyo dyan. We welcome everything. Kung nagandahan kayo sa video, sa ating diskusyon, maraming salamat. Kung kayo po nabwisit, lagay nyo po. Wala pong problema yan. At basta, wala lang pumurahan ha. Hindi po tayo nandito para maging hindi sibilisado. Okay. Okay lang po yung mga konting balagbagan ng konti, pero walang mura ha. Anyway, tuloy natin mga kamista. Diretso na tayo sa ating topic. At talakayin po natin itong binitawang salita ng ating senador na si Robin Padilla. Alam niyo po kasi mayroon po siyang post na ang sinabi po niya ay ganito. Eto ha, kay Robin Padilla po galing yan. Sa page po niya mismo yan. Sa page mismo po ni, saan ba yan? Robin Padilla. Ang nilagay po niya kasi rito, yesterday lang ito mga kamista. Ang sabi po niya, gamitin nyo rin ang taas ng mga pinag-aralan ninyo. Hindi yung taas ng ihi ninyo. Oh, kaya matindi itong binitawan niya salita. Simple lang naman ang logic. Uy, may logic siyang binabanggit mga kamista. Kapag may nangyaring hindi maganda kay Tatay Digong sa ICC, sa tingin nyo ba hindi magdudulot ito ng kaguluhan sa Pilipinas? Okay. Ito naman ang ito isa pang sinabi niya noon, di po ba? Ang sabi po niya, sa kanya rin naman ito nanggaling sa bibig niya. At ang sabi niya noon ay, sunugin niyo man ako ay mananatiling Duterte, mangangamoy Duterte. So ngayon, logic din mga kamista. Siya mismo nagsabi, lagyan daw natin ng logic. Ngayon, kung sinabi mo na ikaw ay mangangamoy Duterte pag ikaw ay sinunog, syempre, logic, alam na namin kung para kanino ka. Alam naman ng taong bayan kung sino lang naman ang pinaglilingkuran mo. Ito lang naman ang tanong natin, Mr. Mr. Robin Padilla. Hindi ko siya magawang tawaging senador kasi hindi naman siya nagtatrabaho bilang senador eh. Pasensya na Mr. Robin Padilla. Pero ang nararapat sigurong tawagin kang senador kung ginagampanan mo ang pagiging senador mo. We accept na you are a senator. Nanalo ka, ibinoto ka ng taong bayan, pero sana naman, huwag naman puro bait-baitan na lang, o puro himas bigote, or sabi nga, may narinig ako, nagsabi pa, para kang nasa picnic, kain ka lang ng kain dyan sa Senado. Nasa tabi ka ng isang senador, si Senador Tulfo, nagbibigay siya ng diskusyon at seryosong usapan, ikaw ay wala kang ginawa, kundi magsuklay ng bigote. So, kaya ipagpaumanhin mo Mr. Senator kung hindi kita matawag na senador agad. Kasi ang alam ko sa senador nagtatrabaho ng para sa tao. Anyway, Mr. Robin Padilla, ang sabi mo rito sa post mo, sa tingin ba natin ay hindi ito magdudulot ng kaguluhan sa bayan pagka namatay si former President Duterte sa Dahig? Ito naman ang sagot namin, Mr. Robin Padilla. Bilang isang mambabatas, ikaw, naging senador ka, ini-encourage mo ba na magkagulo pagka namatay si Duterte? Ganun po ba ibig mo sabihin? Ibig mo po ba sabihin, pag namatay si former president sa Dahig, magkakagulo?
At ikaw, bilang isang senador, wala kang gagawain para ipacify ang mga tao. Ganun po ba ibig mo iparating? So, Mr. Robin Padilla, hindi ho magkakagulo sa totoo lang. Ang mangyayari, alam sa tingin namin, iingay ang social media, uusok ang social media ng kung ano-ano mga sasabihin ng mga follower. Pero hindi ho magkakagulo nung dinampot nga ho si former President Duterte. Nagkagulo ba? Nagrally kayo, oo, marami-rami yung iba, pero naglaho. Bakit? Kasi may bulong-bulungan, bayad ho eh. So, siyempre, pagka hindi na nakakarating yung bayad sa iba, hindi na sasama yung iba. Ganun lang ho kasimple yun, Mr. Robin Padilla. At alam namin, kaya ka nagkakaganyan, dahil alam naman ng taong bayan kung sino lang ang pinaglilingkuran mo. Di po ba mga kamista? Itong ating butihing naging senador na si Robin Padilla, talagang lantaran na siya ay para lamang sa mga Duterte at hindi siya para sa mga taong bayan dahil hanggang ngayon, lampas 3 taon na ang nakakaraan, wala pa naman po tayong nakikitang nailabas niya talaga o na-repeal na batas para sa makatulong sa mga mamamayan. At sana pag-aralan din niya na magkaroon siya ng motion. Hindi niya kung naiintindihan yung plenaryo talaga, yung mga debatehan dyan. Aminado naman siya, hindi naman natin siya sinisiraan. Siya rin, sa bibig naman niya nang galing na siya ay hirap na hirap talaga na intindihin ang mga debate sa plenaryo ng ng Senate. At alam din naman ng buong bayan, ng buong Pilipinas, na ikaw ay para maglingkod lang sa mga Duterte. Diba? Ikaw pa nga ang namumuno ngayon na magpapirma ng bagong resolusyon na pauwiin si former President Duterte sa Pilipinas. At maraming salamat po do sa dalawang sumuporta sa pagboto kay Mr. Robin Padilla at wala pong iba kundi si Ronald Bato at saka si Bongo. At least tatlo kayo, tatlong pirma naman na po kayo. Umikot pa ho kayo, baka sakali madagdagan pa yan. So, mga kamista, ito lamang po yung aking reaksyon dito sa ginagawa ni Mr. Robin Padilla. Panawagan, Mr. Robin Padilla, hindi po kayo naiupo dyan o nanalo dyan para sa isang pamilya lang. Sana naman bigyan nyo ng sustansya yung natitira nyo pang mga taon na mananatili sa Senado. Bigyan nyo naman kami ng isang magandang yung alaala na kahit wala na kayo sa Senado, mayroong isang batas na tatatak sa puso at isipan ng mga tao na ito ang gumawa nito si Senator Robin Padilla. Kung hindi dahil sa kanya, wala ito. Maraming taong nakikinabang dito ngayon. Sana ganun sana marinig natin at maiwanan ninyong legacy, Mr. Robin Padilla. Hindi yung legacy na nagsusuklay lang kayo ng balbas, ng bigote. At sabi pa nga nung isang pari, nagpara daw kayo nasa picnic, lamon lang kayo na lamon. Tsaka, Mr. Senator, ang dami niyong kinikita, sa totoo lang. Nasa 200,000 every month. Laking pera yun sabi nga ho nung iba, security guard, kailangan graduate. Tapos, graduate na nga, nag-security guard, magkano lang ang sweldo? Kayo hindi raw graduate, pero ang laki ng kita nyo. So, sana, Mr. Robin Padilla, bigyan na lamang din ninyo ng magandang legacy, yung natitira nyo pang taon dyan. Mabigyan nyo ng magandang alaala yung mga Pilipino, mapa-BBM man yan o mapa-DDS man yan, na sana maging masaya sila na pag nawala kayo sa Senado, meron kayong iniwan na isang legacy na talagang nagpabuti sa buhay ng tao. At sana, sir, lagi ko naman kayong nakikita, naka-uniforme kayo ng sundalo, may nakasulat na army, tapos may nakasulat pa na na yung mga sa katipunan, yung mga katipunero, may mga logo-logo tayong ganyan. Okay, sinasaluduhan ko kayo dahil sa paggawa ninyo ng ganun. Pero sana sir, hindi ho pakitang tao lang kasi
Wala ho kaming naririnig sa inyo para batikusin man lang yung ginagawa ng China sa ating mga kababayang Pilipino. Sabi, ang dapat hong makinabang sa West Philippine Sea, o kung ayaw mo mang maniwala na West Philippine Sea yun, dahil sabi nyo nga, wala naman sa mapa ang West Philippine Sea, sana naiintindihan nyo rin yung ating exclusive economic zone para sa mga Pilipino na winawalang hiya ng ating neighbor na China. Sana sir, kahit batikusin nyo lang, magsalita kayo na labag yun sa yung ginagawa ng China, hindi nila nirerespeto yung sovereign natin bilang isang sovereign country, at yung nilalapastangan nila yung ating mga kababayan sa West Philippine Sea na mga mangingisda, at wala silang ginawa kundi abusuhin yung pagiging mahina ng ating puwersa ng Navy na nakakulangan sa gamit. Doon man lang sana, Sir Robin Padilla, makita namin yung pagpapahalaga ninyo bilang isang Pilipino. Kasi hindi ho nakukuha sa t-shirt lang yan eh. Yung army, nakasuot sa inyo army. Nakakahiya naman sir. Suit kayo, t-shirt ng army, tapos katipunero kayo, pero mukhang hindi nyo nire-respeto yung sinusuot ninyo. Kasi yung mga tao talaga nasa military, yung army, yung marines, yung coast guard, pinaglalaban yung soberenya natin, pero kayo, hanggang suot lang, t-shirt lang kayo. Konting salita rin, sir. Para naman may marinig kaming maganda. So anyway, mga kamista, hanggang dito na lamang. At medyo kasi nagbumanat na naman si ating butihing senador sa kanyang mga pananalita. Minsan sir, pag-aralan nyo rin yung binibitawan nyo salita. Kasi lumalabas lang 99% Duterte lang kayo eh. Wag naman sanang ganun sir. Maraming ang mamamayang Pilipino ay hindi isa lang. Milyon po yan. At hindi lang isang pamilyang nandyan. Anyway, thank you very much mga kamista. Muli, kung pwede po sana, paki-subscribe, like, and share ang ating talakayan. At kung meron po kayong gustong pag-usapan natin, mag-react tayo o mag-comment, ilagay nyo lang po sa comment section. Maraming salamat po muli sa mga nanood. Kung umabot ka po hanggang dito, maraming salamat sa iyo. Thank you very much. Personally, thank you so much. At sa mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum. God bless us all. Pagpalain tayo ng Panginoon. Hanggang sa muli.